Please turn with me now to Proverbs chapter 1, verses 1 to 7. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding, to receive the instruction of wisdom and justice and judgment and equity, to give subtlety or prudence to the simple, to the young man knowledge and discretion. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. To understand a proverb and the interpretation, the words of the wise and their dark sayings. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. May the Lord bless the reading as well as the hearing of His holy and infallible word. The beginning of wisdom. Brothers and sisters, it is quite obvious that you and I have more access to information than perhaps any generation in history. We can find out the answer to virtually anything in seconds in ways that we would hardly believe possible, maybe even just as short as 20 years ago. Sino na po ang umabot o naabutan yung dial-up noong 1990s? Kung saan parang it would take you forever bago ka makakonect sa internet. Umamin na kayo kung inabutan nyo. But today, we can get the answer to anything in a second. Information is there at our fingertips. But in spite of our oversupply of information, people are not necessarily wiser. In fact, dahilan sa what we have now, pati yung art of memorization, it seems like we are losing it already, hindi ba? Nasanay na tayo at parang nakontento na tayo sa mga memes. Sapat na sa atin yon. Wala na po bang deep thinking na nangyayari when we read. Kung nagbabasa pa tayo, walang thoughtful reading. Kaya natin nasasabi na in spite of our oversupply or excess when it comes to information, people are not necessarily wiser. In fact, we could argue that our society is actually much less wise, much more foolish than it was before we have all of this information, again, at our fingertips. You see, having information is not the same thing as being wise. It does not automatically make us wise people. Ilan na po yung mga taong nakikilala ninyo, halimbawa, na may mataas na mga pinag-aralan naman, may master's or doctorate degree naman. Kaya lang po, o successful halimbawa sa kanyang particular na career. Kaya lang po, excuse my word, palpak o mintis o excuse, lalo na kung gamitin natin yung terminong tanga o engot. Pagdating po sa paggawa ng mga kapasyahang mas may malaki at seryosong kinalaman sa ating buhay. Marami tayong kilala. Sa marami pagkakataon, kasama tayo doon. You see, to be wise is much more than knowing a lot of facts or having a lot of information. To be wise is the ability to decide
on the right way forward, or the best way. Yun na nga eh. Doon pa lang nasusukat na, no? Minsan nakukontento tayo that something is good when there is something that is better or best. Kasama yon sa pagiging wise, na hindi ko mo okay naman ito, yun na. Kung meron pang mas mainam na at mas tama at mas dapat gagawin. So again, to be wise is to have this ability to decide on the right way forward or the best way forward based on all the information or facts that we have. Hindi naman tayo hinahanapan doon sa wala sa atin. Pero yung kung ano yung binigay sa atin eh. Paano mo yun ginagamit? Actually po, kahit na nga po alam na natin eh kung ano yung tama nating gagawin, pwede pa rin po tayong magkamali ng pagpapasya. Napaka-possible yun. Tungkol dito, sinabi po ni Tim Keller, and I quote, "The most right and virtuous word or deed done at the wrong time, done in the wrong way, or in the wrong order, can blow everything up." Nasundan nyo? Ulitin ko. The most right and virtuous word or deed done at the wrong time. Mali yung timing. Or done in the wrong way, o yung paraan, or in the wrong order, can blow everything up. Wisdom, dagdag pa ni Tim Keller, wisdom helps us navigate life's complexities, making choices that align with virtue and timing. Maaaring hindi tayo masyadong conscious or aware. Simpleng may kausap ka halimbawa na marahil ang focus niya iba at yung place value niya ay iba sa focus mo. Tatanungin mo, wala ka pa rin asawa? Tumatanda ka na. Akala natin, ano ba masama doon, di ba, no? Sa unang tingin. Pero hindi natin alam na pwede na pala tayong nakakasakit ng damdamin. Nagmamadali ka? Ikaw. O kaya naman, wala pa rin kayong anak? Tagal nyo na mag-asawa. Siguro merong baog sa inyo. Halimbawa, meron nga. Ano pakialam natin? Amen? Meron sovereign God. At ang sovereign God na ito, nagtatakda ng magiging kurso ng buhay ng bawat isa. At ginawa niya yon sa karunungan. Walang pagkakamali sa Diyos. That's what we mean. Sumasang-ayon tayo kay Dr. Tim Keller. So ganito po mga kapatid, kahalaga ang gabay ng Panginoon sa atin sa pamagitan po ng pagbibigay niya ng karunungan. Yun ang kailangan natin. Maraming may aral, pero walang karunungan. Gagamitin ko naman sana yung salitang engot o sablay. Pero yun naman ang totoo Bagamat totoo na maraming mga prinsipyo at utos na malinaw kong sinasabi sa Biblia, yung hindi ka na magdadalawang isip pa, klaro na. Halimbawa, huwag kang magnanakaw, o kaya naman, huwag kang mangangalunya. There's no way around it Klaro na yon, di ba? Pero alam din po natin na hindi lahat na may kinalaman sa buhay natin ganun kalinaw. Yun yung malinaw na, nagkakaproblema pa tayo. Lalo na yung mga gray area sa buhay natin. For example po, walang talata na magsasabi sa iyo exactly kung sino yung pakakasalan. Hindi yung Lord, sino pakakasalan ko? Brown hair.
Lord, sino uli? You don't do that. So, hindi yun klaro. O kaya naman po, kung anong trabaho, o kung anong negosyo ang iyong papasukin, o kung mangingibang bayan ka ba, o mananatili ka na lamang sa bayan mong sinilangan. Kaya kailangan natin ng karunungan. Kaya ako inaakala na kailangan nating mag-aral tungkol dito. And that's precisely the reason why this book, the book of Proverbs, was written. Dito po lamang sa verses 2 to 6, sinasabi na particular kung ano ang purpose. Bakit ba mayroong book of Proverbs? Balikan natin. Ang Proverbs chapter 1, doon po tayo sa verse 2. To know. Ayun na agad, babasahin ko from verse 1. The Proverbs of Solomon, so obvious kung sino ang human author. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Verse 2. To know wisdom and instruction. So yun ang unang purpose. And then, to perceive the words of understanding. Yung magkaroon ng unawa. Hindi lahat tinitake mo at face value. Nauupo ka, nagtitimbang-timbang ka. Verse 3, to receive instruction of wisdom, justice, judgment, equity. Verse 4, to give subtlety or prudence to the simple. And then doon sa verse 6, to understand a proverb and the interpretation, the words of the wise, and their dark sayings. So, binigay sa atin ang purpose ng Book of Proverbs. At yun yung kailangan natin. How much do we need knowledge and, right perception and prudence, lalo na in understanding, you see. So, sa madalit salita po, ang layunin ng pagkakasulat ng Proverbs ay upang makapagbigay mismo ng karunungan. Again, tulungan tayo na manavigate ang complexities ng buhay alinsunod sa kaluguran at katwiran ng Diyos. Pero ano po ba ang biblical na definition ng karunungan or wisdom? Galing po ito sa salitang Hebrew na chokmah. Chokmah spells C-H-O-K-M-A-H. But, it is pronounced as chokmah. Kung tayo yun, chokmah. Amen? Ang salitang ito ay hindi lamang po tumutukoy sa kung ano ang laman ng kokote natin. Hindi paramihan ng diploma sa wall. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang salitang chokmah sa Old Testament, lalo na, ay ginagamit upang tukuyin ang isang tao na may natatanging husay o galing. Yun yung chokmah. Halimbawa po, yung isang kawal na mahusay sa paghawak at paggamit ng isang sandata. O kaya naman po yung isang iskultor na mahusay sa paglililok ng kanyang obra. Yung pong kahusayan na yon, yung galing na yon, yung skill na yon, yun yung kanyang chokmah. Now, kung yung definition po na ito ay i-apply natin dito sa ating passage or for that matter sa buong Book of Hebrews, ang pagkakaroon po pala ng wisdom ay yung pagkakaroon ng kahusayang mamuhay. Kahusayang mamuhay na may pagtatagumpay. Hindi yung, Lord, sorry na naman po. Lord, sorry po. Lord, nahihiya na po akong lumapit sa iyo kasi sorry naman po ako Pareho na naman po. Kailan tayo matututo? Yun yung wisdom. Yung nagkamali ka pero natuto ka. May progreso. At you know what? Hindi ito optional. All of us are supposed to grow in knowledge, in wisdom.
and in understanding. At yung po mismo ang binibigyan din. Halimbawa dito sa Proverbs 3. Ano po sabi doon sa verse 5? Proverbs 3:5, beginning verse 5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanya ituturo ang iyong landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon. Humiwalay ka sa masama. Mapalad ang tao, sabi ng verse 13. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all, lahat ng aspeto ng buhay. Huwag mo iwanan ng Panginoon sa apat na corner ng simbahan and then you continue on with your life at maaalala mo lang siya at babalikan mo lang pagiging Kristiyano mo pagbalik dito. We must all be reminded that we live coram Deo in the presence of God. Ganon kadetalyado. That's why, anong paalala? Whether therefore you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Hindi yung dito, matintiman tayo, paglabas natin, wala atay tayo ng yabang, atay tayo ng gaspang, etc. Again, trust in the Lord with all thine heart, lean not unto thine own understanding. Alam mo, naalala ko kanina, nakasakay kami sa sasakyan, at merong way namin, sinalubong kami, at parang halos papagkain na yung tricycle namin sinasakyan. Alam nyo, nagpakita mo po ng kakaibang kahinahunan yung driver ng aming sinasakyan. Hindi siya nagalit, mahinahon, tumabi. Sabi ko nga, kung ako to, baka nabaril na ako Kasi hindi tama maling-mali Yun na dahil ikaw ay magandang sasakyan at sasalubungin mo ay isang simpleng kakarag-karag na tricycle, meron ka ng karapatan na kunin kahit yung right of way niya. Pero at the same time, dahil ito nga ang aking pinagbubulay-bulayan, bigla sumagi sa aking isip, hindi Kristiyano yun, I would suppose. I mean, the tricycle driver, and yet, alam niyang mag-react sa mabilisang pangyayaring kagaya, muntik talaga kaming bumangga At ang malungkot, tayong mga mananampalataya, may mga pagkakataon na hindi gayon. Hindi tayo nag-iisip. Nagdadala po tayo ng kahihiyan sa kalwalatian ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po na ito'y pagkukulan natin ng pansin. Hindi lang, of course, that's the main goal, to bring honor and glory to God. Pero kung mahal mo sarili mo, dapat alam na natin na ang lumakad sa kanyang katwiran ang pinakamabuti para sa atin. Kaya nga, sabi again, doon sa verse 7, be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. Happy. Amen? Happy. Verse 13, contented, satisfied, nothing missing, nothing lacking in a man. Diba? Happy is the man that finds wisdom and the man that gets understanding. Kaya po pala marami sa atin, miserable ang pamumuhay. Hindi dahil may kulang pa sa kanya, kundi dahil sa hindi siya lumalakad ng may karunungan. Madalas po na naririnig natin yung kasabihang live and learn. Na ang karaniwan pong ibig sabihin, matuto tayo mula sa ating mga karanasan, mula sa ating mga pagkakamali sa buhay. Hindi naman po masama yun, di ba? Mainam naman po yung disposisyon na yun. Matuto ka
mula sa iyong mga pagkakamali. I mean, by all means, sundan mo yan. Tamang prinsipyo yan. Pero, ang mga kawikaan po, ang Proverbs, ay nagbibigay sa atin ng mas mainam na option o better choice. At ano yung better choice? Instead of live and learn, tawag ito, yung trial and error. Instead of that, how about this? Learn and live. And that's precisely the invitation of God to all of us. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you, upon you. Take my yoke upon you and learn of me. How about that? How about that? Come to God. Come to His Word. Learn and live. Marami pong sakit ng kalooban. Marami pong mga maling kapasyahan ang pwede sana nating naiwasan. Mga kapasyahan po na hindi lang sumasakit sa iyo, kundi pumipighati sa Diyos. Kung tayo po ay magiging sensitibo lamang sa Kanyang mga gabay sana at mga alituntunin. Kung taglay lamang sana natin ang isang teachable and humble spirit. Alam niyo ba yon? Na malaking bahagi ng kalungkutan natin ngayon ay kagagawa natin dahilan sa ating insensitivity to where the Lord is leading us. Doon po sa verse 4 of Proverbs 1, ang sabi, to give subtlety, again, or prudence, to the simple or simpleton, to the young man, knowledge and discretion. Alam nyo, yung subtlety o yung salitang prudence, yun po yung skill and good judgment in the use of our resources. Kung ano yung meron ka, kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon, kaalaman, o kung ano man yung binigay sa iyo ng Panginoon, yung, again, going back to Hokmah, skill pala yung prudence. Skill yon, yung pagkakaroon mo ng good judgment, pag nagpasya ka, matino, maayos. So, ang layunin dito, magbigay daw ng prudence sa simpleton. Now, yung mga walang kaalaman po, or simple dito, hindi po necessarily yung mga taong bobo o stupido. Kundi ito po yung mga madaling maniwala. Yan yung binasa natin, to give subtlety to the simple, yung simple doon, hindi necessarily yung taong bobo o stupido, hindi. Kundi, yung pong mga taong napakadaling maniwala. Dalahin. Nabulungan, siya nga, ayun, dalahin. Yun yung simpleton. Mga walang muwang. Mga madaling mautok. Alam niyo, dictionary definition yung binabasa ko sa inyo. Kinuha ko lang to sa isang dictionary yung Tagalog. At yun yung binigay. Hindi ko po kagagawan to. Ulitin natin. Bato-bato sa langit, huwag magagalit. Nagbabasa ako ng diksyonaryo. Sino po yung mga simple dito? O sa Biblia Tagalog walang kaalaman. Sila daw po yung mga taong madaling maniwala, mga walang muwang, madaling mautok, madaling gumaya sa kung ano nakikita sa iba, mga hindi marunong magtimbang-timbang, pabigla-bigla ng pagpapasya. Iyon ang gustong tulungan, turuan, alalayan, gabayan ng mga kawikaan. Ang totoo po,
Totoo naman yun. Madalas natin nakikita yung mga katangian na ito sa mga kabataan. Pasensya na mga kabataan, pero madalas po nakikita sa inyo to. At yan mismo sinasabi ng Proverbs 22:15. Foolishness is bound in the heart of a child. Now, having said that, hindi ibig sabihin na yung mga may edad, absuelto. Why? Because we're all born with a bent to being self-destructive. Lahat tayo. By nature po, yun yung default natin. Ang sirain at ipahamak ang ating sarili. Amen? Kaya may mga katang kagaya ng di na natuto. Iba yata yun. La 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 la. La 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 la. Iba yata yun. Pero yung kantang di na natuto, di ba? Hindi na tayo natuto. Ang mensahe mga kapatid ay malinaw. We do not have to learn from our mistakes and regrets. Kasi pwede namang hindi maging masalimuot ang ating buhay. Na hindi ko po sinasabing problem-free. Hindi yun yung target natin. Walang problem-free life. Pero pwedeng hindi siya messy. Yung masasobra ng gulo, hindi mo na alam kung saan ka nagsimula. Sobra na siyang gulo na, saan pa ako nang galing? I have to go back from where I started para umayos. Pwedeng hindi mo yan danasin. Pwedeng hindi natin yan danasin. Yung messy na buhay of our own doing. So, brothers and sisters, listen up. This is for our own good. Kung tayo nawa, sana ay magkaroon ng sensitive na mga ears to really listen and, desire to learn. Now, ang mensahe po dito, isang bagay pa po yung gusto kong ipapansin sa inyo. Yung simple dito, o walang muwang, o walang kaalaman, mapapansin nyo, teachable pa. Bakit? Sila nga ang target nung mga karunungang ito. So, itong mga taong ito, bagamat nasabi na natin yung mga katangian nila, pwede pa siyang matuto. At yun yung pinakamahalaga sa lahat. Walang taong pwedeng manatili sa isang miserable niyang kalagayan kung handa at willing siyang matuto. Amen? At yun yung panalangin ko Willing po sana tayong lahat matuto. Kasi po, sinasabi din doon naman sa verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pansinin nyo yung difference nung simple at saka nung fool. But fools despise wisdom and instruction. Hindi matututo yung taong ayaw ng pagtuturo, ayaw ng pagkabay, ayaw ng pagtutuwid. Hindi na siya matututo. Pero hanggat maaaring palpak tayo sa maraming bagay, pero gusto mong matuto, handa kang makinig, there is hope for you, for us, for all of us. You see, sabi nga doon sa verse 5, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. Amen? Ang unang-unang katangian ay isang taong marunong, biblically speaking, yung taong ready at willing makinig. Hindi. Alam ko na lahat yan. Magpe-Facebook na lang ako dito habang nagpe-preach si pastor. Uy, ba't walang internet yan? Binago pa password? Kasi akala nyo inosente ko na yung password natin sa simbahan na ikalat akong kani-kanino.
Kaya hindi ako magugulat kung may nagpe-Facebook ngayon. You know? Meron ba? Pakitaas nga po kamay. The fear of the Lord, verse 7 again. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ano po ba ang ibig sabihin ng the fear of the Lord? Minsan po, sinasabing ang kasing kahulugan nito ay yung salitang the reverence or awe of the Lord. Paggalang sa Panginoon, pagkamangha sa Kanya. Naniniwala po tayong kasama yon sa kahulugan ng salitang ito. Pero marami pa pong iba kasing uri pa ng fear o pagkatakot. Halimbawa, kung makasalubong ka ng isang asong ulol, naglalaway sa daan, at tila handa ka ng sunggaban. Naranasan ko ito nung ako'y bata eh. At may namatay dahil doon sa parehong asong ulol na yun na nakasalubong ko. Naalala mo Lilibet yun? Si Lilibet yata binuhat ko, if I remember it right. Maliit pa kami pareho, handyan na yung asong ulol, naglalaro kami sa lahat, labas, binuhat ko si Lilibet. Kahit ganyan yan, mahal ko yung kapatid ko na yan. So binuhat ko siya, at doon sa neighborhood may kinagat at kinamatay. You see? So kung may makasalubong kang ganong asong ulol, naglalaway, handa ka ng sunggaban, natural matatakot ka. Hindi ubra dito yung wala akong kinatatakutan. I mean, that's being stupid. Isang klase po yun ng pagkatakot. Pero may iba pa pong klase. Halimbawa, kung ikaw ay pinalad na isilang sa isang tahanang tunay na kinakalinga ka ng iyong ama't ina, malinaw sa iyo na pagmamahal ko at ang namamayaning diwa sa loob ng tahanan, siyempre hindi ka makakadama ng takot ng basta-basta na lamang. Takot na sasaktan ka, takot na pababayaan ka, takot na iiwanan ka, dahil malinaw sa iyo na mahal ka nila eh. Malinaw sa iyo na kumakalinga sila sa iyo. Pero bagamat ganun po, sila rin yung pinakahuling tao na hindi mo gugustuhin masaktan mo. Sila yung pinakahuling tao na hindi mo gugustuhin ma-offend mo. Nakukuha nyo? Ang diwa sa loob ng tahanan, pag-ibig, pero takot kang ma-offend sila. Takot kang masaktan sila. Takot pa din yun eh. Pero ibang klase. Malayong-malayo ang pagkakaiba nun doon sa pagkatakot mo sa asong ulol. Yun yung ibig ko nating sabihin. Kung alam mo na yung taong ito, yung example natin, magulang, ay ginagawa ang lahat para sa iyo, magalit na ang iba sa'yo, huwag lang sila. Yun yung magiging disposition mo. Naalala ko tuloy si Ma'am Cora, kung gaano niya kinakalinga yung nanay niya. Napakasarap pong tanawin. Bakit? Hindi ka makakaramdam ng pagod pagka alam mo, paiyakin pa kita Ma'am Cora, pagka alam mo na yung nanay mo na ito, binigay ang lahat eh. We all know the story of Ma'am Cora, kung paano yung nanay niya maaga-maaga gumigising para lang masustinahan at mapag-aral at mapagtapos sila. Yan yung kwento na yan. You see, gusto mo siyempre i-reciprocate yun ng paggalang, pagpapahalaga. Yun po yung ating pinag-uusapan dito. At makakatulong sa atin ang dalawang Old Testament verses na may kinalaman dito. Pinag-uusapan natin, dinidefine natin, ano ba yung fear of the Lord? Well, the fear of the Lord is an attitude. It's an attitude of the heart. Ano po sabi ng Deuteronomy chapter 5, verse 29? Oh, that there were such an heart in them, that they would fear me and keep all my commandments always, that it might be well with them and with their children forever. Yun ang nakita nyo?
Oh, that there were such an heart in them. Kaya sabi natin, yung fear of the Lord is an attitude of the heart. Kahit na magpupukpok at magsisipa yung nangangaral dito, kung yung puso mo ay nakabaling at nagagayak na huwag makinig sa Panginoon, walang mangyayari. Nagsisimula lahat sa puso. Kamusta ang ating puso? It's an attitude of the heart. And then secondly, it is also a choice. The fear of the Lord is a choice. Ano ba sabi ng Proverbs 1:29? Then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, 1:28. But they shall not find me, for that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Nakita nyo na agad yung resulta, no? If you do not choose the fear of the Lord, ayun na yung sagot eh. They shall call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Verse 30, they would none of my counsel. They despise all my reproof. Ayaw mo ng karunungan ko? Go ahead. You suffer. Base sa sabi mo, alam mong gawin. Go ahead. You know? Hindi mo gugustuhin, bitawan ka ng Panginoon. It is neither good, nor safe, nor peaceful. Baka sabihin ng iba, hindi ba dito mismo yung takot na pinawi ng ating relationship sa ating Panginoong Jesucristo buhat nung tayo ay sumampalataya sa Kanya? Paano fear of the Lord? Yun nga ang inalis ng Panginoon, hindi ba? Maaaring sasabihin ng iba. Na doon sa 1 John 4:18, di ba? There is no fear in love, but perfect love casteth out fear. Oh, ano po yung ibig sabihin ng natatakot? Wala na nga pong fear in love. Eh. Mahal ako ng Panginoon. Hindi niya ako ilalagay sa alanganin. Things like that. Well, bago po tayo mag-draw kaagad ng conclusion, may kasunod pa po yung talata eh. Aside po, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Yun yung buong verse. So yung fear pala na tinutukoy po dito sa particular verse na ito ay yung fear of punishment, torment. Na bilang mga manampalataya, yan po ang nalagpasan natin. Hindi na tayo natatakot na tayo haharap sa matinding parusa ng ating Panginoon dahilan sa mga kasalanan. Dahil tinakas na tayo ng Panginoon dyan, Diyos dyan. There is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Yun yung ibig sabihin ng fear doon sa context noon. Now, the fear of the Lord combines the two qualities of love and respect. Yun yung, yung nitty-gritty nun. Love and respect. Yung inaasahan natin na siyang nag-aari sa tahanan ng natin, ng relasyon ng mag-asawa. Love and respect. Amen? Amen? Love and respect. Pahirap ang sister nila, no? Hirap patakin yung love and respect. Amen? Amen. The fear of the Lord is loving respect and respectful love. To fear someone in this sense is to love them and respect them at the same time. Kaya pwede natin sabihin na where there is no respect, there is no love. Tama? Yun yung negative nun eh. Kung ang fear of the Lord ay binubuo ng love and respect, kung gano'n, yung negative side noon,
Where there is no respect, there is no love. Ganun kasimple. And that applies to all human relationships. Where there is no respect inside marriage, there is no love either. Kahit na every Valentine's Day, nagbibigay ako ng bulaklak, takot-takot na picture na sawan-sawa na ng katitingin. Yung mga friends mo sa Facebook, dahil yun din naman ang pinopost mo. I love you, sweetheart. Talaga, I am in love with you, head over heels, etc. Walang kwenta yan po. Wala naman talagang pag-ibig. Where there is no respect in a family, there is no love either. Yung ating mga kabataang babae, bayaan yung palalahanan ko kayo. Tandaan ninyo yung prinsipyong ito. Kapag may binatang nais makipag-date sa inyo, JC, kahit ano pa ang sabihin niya, kung hindi siya nagpapakita ng paggalang sa iyo, hindi sa concern na ingatan ng reputation mo, if he does not respect you, he does not love you, period. Amen. Amen? Gusto mong gawin yung ginagawa ng mag-asawa, ayaw mo naman pakasalan. Where is the commitment? Kung seryoso ka, itaya mo lahat. Amen. Hindi yung pa-hold hands nga. Pakis nga. Hindi mo kumali. Ayan na yung drama. Kala ko, mahal mo ako. Huwag ka na hindi. Hindi mo ako mahal. Anong klaseng relationship to? Anong nga klaseng relationship yan? Walang hanggang kayong magkasintahan? Enter into a commitment. Daming problema. Walang buhay na walang problema. Amen? At habang tumatagal, habang umahaba, lumalaki yung tsansa na magdala kayo ng malungkot na kahihiyan sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ibinili ka lang ng McDonald's, meron na siyang karapatang mag-kiss sa'yo. Ibibili kita ng McDonald's kung yun lang. Ako na kaya. In conclusion, hindi natin tatangkaing alamin ang lahat ng karunungan sa umaga lang na ito. Pero seryoso ako sa pagtatagubilin sa inyo. Please lang, mga kabataan at mga katandaan, maging sensitibo tayo sa gabay ng ating Panginoon. Humahanap tayo ng sakit ng ulo. Yung mga kabataan, hindi nyo alam sa totoo lang, binigay nyo na lahat, para lang sa dulo, hindi sa makatuluyan mo. Ano na yung pagmamalaki mo? Wala na. I-earn mo. Yan ang gusto mo sabihin sa kalalakihan. Where's the ring? Where's the ring? Ang lagabay, French fries lang okay na tayo. No. Hindi ako ganon ka-cheap. Amen? Amen? Buti si Carlo, may amen dun Parang nalagay ako sa kapayapaan. Mahal namin kayo, kaming mga magulang ninyo. Gusto naming mapanuto kayo. Gusto mong magpakita ng tunay na pagpapahalaga sa kasintahan mo, mag-aaral ka munang mabuti. Magtapos ka, humanap ka ng matinong trabaho. Unang sweldo sa magulang mo. Hindi ko alam kung sino yung amen, pero, move on from there. Amen? Pastor, in conclusion na. Okay. So, base po sa ating natutunan na so far, paano po natin i-apply ang fear of the Lord sa ating kaugnayan sa Diyos? Well,
ang pagkatakot po sa Panginoon ay yaong resolve natin. Ano man ang mangyari, na sundin siya. Paulit-ulit na sundin siya. Hindi ito minsang gawain. Every time na meron ka makakasalubong na challenge, palaging ang default, Lord, saan mo ko ginagabayan, samahan mo ako. At kung hindi pa klaro ang lahat, wait. Pag may naghihingi sa akin ng payo, Pastor, tama po ba yung desisyon ko? Do you have peace? Do you have peace? Kung meron kang peace in the light of the guidance of His Word, most probably nasa tama kang lugar. Pero yung palagi na lang, si Mami, wala si Mami. Peace. Hindi peace talaga yun. Ang pagkatakot po sa Panginoon ay yung resolve natin, anuman na mangyari na sundin siya, paulit-ulit na susundin siya, sapagkat mahal natin siya at gusto nating mabigyan siya. Sino yung siya uli? Mabigyan siya ng kaluguran. Sino yung siya? Yung nag-iisip ng walang iba kundi pawang mabuti para sa atin. Yun yung minsan na neglect natin. Lord, wala kang iniisip para sa akin kundi kung anong mabuti para sa akin. Bakit hindi ka magpapailalim sa karunungan niyong walang iniisip kundi ang kabutihan natin? Ay, hindi sinasabing lahat ng pasya ay madali, pero lahat ng pasya ay safe at ang dulo ay buhay, hindi kamatayan. Hindi natin ito ginagawa dahil nanginginig tayo sa takot na baka kung ano gawin sa atin ng ating Panginoong Diyos, baka parusahan niya tayo. Ginagawa natin ito sapagkat iginagalang natin siya at naniniwala tayo that He has our best interest in mind. Magsimula ka doon sa tamang pag-iisip, hindi ko siya kaaway. Hindi siya kaaway ng mga pangarap ko. Amen? Yun yun eh. Panginoon, hindi ka kaaway ng mga pangarap ko. Kung binibigo mo ko, hindi dahil sa kontra ka sa kung ano ang mainam sa akin, kundi iniligtas mo ko sa mga bagay na maaaring hindi ko nakikita, ikapapahamak ko pala. Ano ulit? We are self-destruct. Remember that. Sisirain natin ang ating sarili kung hindi tayo paggagabay sa Kanyang mga salita. Ano ulit sabi? You trust in the Lord with all your heart. Ano yung hindi mo gagawin? Lean not to your own understanding. The fear of the Lord is the beginning, the starting point, yung foundation po of wisdom. The first and controlling principle. Pag nagsimula yan, magtutuloy na yan. Hindi po ito yung parang sandali mong sinimulan, tapos iiwanan mo na. Allow me to close or end this sermon with a quotation from Saspel. And I quote, "What the alphabet is to reading and writing, what notes are to music, what numbers are to mathematics, the fear of the Lord is to life and wisdom and knowledge. It is the first step, the foundation stone, the all-controlling principle." Marami tayong hindi pa alam, pero tamang simula yung merong kang fear of the Lord. Amen. Let's all stand up.